Yon, muling nabuo ang determinasyon ni Shiba. Sa ilalim paiyak si Shiba. Napagtanto niyang napakaduwag niya, lagi siyang tumatakbo at iniiwan ang mga taong tumutulong sa kanya. Muling nagsalita si Guy, kung ganoon niya kamuhian ang sarili, bakit hindi na lang siya magbago at gawing mas mabuting tao ang sarili niya. Sasamahan daw niya ito palagi. Sa mga salitang iyon, muling nabuo ang determinasyon ni Shiba. Sa ilalim ng bukal, biglang kumislap ang mga mata ni Kenbo. Kinahapunan, habang papatayin na ang mga tao at nakatutok na ang mga baril, yumanig ang lupa. Tumalon si Kenbo at ginamit ang kalasag upang protektahan ang lahat. Iniutos ng gobernador ang pag-atake, ngunit napakahina ng kanilang mga unit para tawaging Mi. Sinunggaban ni Shay ang isa at inihampas sa isa pa, sabay na pinawala ang dalawa. Pagkatapos ay itinaas ni Kenbo ang kamao nito sa harap mismo ng gobernador, na halos mamatay sa takot. Ito ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Nanginig ang lalaki at nakiusap na ibigin ang buhay niya. Kasunod noon, ibinroadcast ni Guy ang illegal na human trafficking ng gobernador sa buong mundo. Tumawa ng malakas ang pulang buhok, paulit-ulit na sinasabing, "Bravo." Muling binalaan ni Shiba ang gobernador, kung sakaling saktan niya ulit ang sinumang Hapon, bibisitahin niya ang bahay nito gabi-gabi. Pagkatapos noon, umalis siya at pinalaya rin ng mga tao si Mr. Nose at ang kanyang anak. Kinabukasan ng maaga, dumating si Shiba sa lugar kung saan naghihintay si Gashi. Iniwan din niya ang alaala ni Raisa sa libingan ng pamilya nito. Matagal nang nakalipas, sa isang baryong gumagawa ng palayok, tinutulungan ni Little Shin ang kanyang lolo sa paglikha ng magaganda at napakakinis na ceramic.